Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko Pasa Mo Global sa TFC, the Filipino channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya. Alam mo bang maraming relasyon na nasisira dahil sa mga deadly emotion? Kung minsan, isang deadly emotion ang nauuwi sa isang malaking konsumisyon. At malamang marami po sa inyo naunawaan to at naintindihan to, at iba po sa inyo malamang na-experience nyo na dahil may mga tao hindi nakapagpigil, maraming tao nasaktan, or kung minsan ikaw mismo, yun, emosyon mo naging deadly, nakasira, nakasakit ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kumbaga nakakamatay. Hindi lang sa receiver, pati yung gumagawa nito. Kung minsan, pati yung gumagawa, apektado yan. Yes. Ang good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga deadly emotion na pumapatay sa maraming relasyon. Yan. So, abangan nyo po yan. Kasi po, mga kapamilya natin na maapektuhan nito o yung mga taong mahal natin sa buhay. Ang good news, pwede itong maiwasan o mabawasan. Sa ating episode na, Magpigil ka! Yan ang dapat mong gawin para walang pabawasan ng deadly emotion. Pag-uusapan din natin ang additional 4 tips ni Amabel De Leon on how to bloom at work. At tunghayan din natin ang kasagutan ni Conjen Badajos kung gaano ba kabilis i-process ang dual citizenship. At ang payo niya sa mga PhilAm na magre-retire na. Pero bago yan, simulan muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. At last week, hindi lang one idea but 4 ideas ang ibinahagi sa atin ng Vice President ng Banura Home Health at EdSen Solutions na si Amabel De Leon. Kaya review muna tayo. Sabi ni Amabel, to bloom at work, you need to think big like a champion. Number 2, don't do it for the money. Number 3, do what you do well. At number 4, don't let time pass you by. Kaya Amabel, aside from the 4 tips or ideas on how to bloom at work na sinabi mo last week, can you share more with us ngayon? Thank you so much, Vic and Avelyn, for having me again today in your show. So the 4 things that I've shared with you, were very powerful. So I'm going to share another 4 today. So number 1, stay focused, right? So when we're given a task, when we're given work, when we are expected by our boss to do our job, we have to give our all and stay focused in what we're doing. Right? So, I know sometimes may mga problema tayo sa bahay. Sino ba naman nang wala? Actually, no one is exempted to that. But it's also not fair for our work, right? Because we have different responsibilities. So, when we show up at work, at the moment we clock in for work, it's work time. We have to learn to shut off the other problems somewhere else, right? So, we can give our best and when we can be of value to our workplace, to our employer, because we were paid to do that, right? So stay focused in what you do. So number 2 is be responsible. Okay, be responsible in what you're doing. That's also taking care of yourself, right? So making sure that when you show up for work, you're ready for work. You have the energy for work. You have the mental capacity to go to work and be able to conquer whatever that you need to do at work, right? So if you need to show up at 6 a.m., make sure that you have a good 8 hours sleep prior to that. Because if you lose sleep, then you won't be able to function well. If you were in a party last night, or whatever it may be, sometimes we have a midweek party, birthday party, whatever it may be, we have to learn to know when it's time to hit the sack and it's time to go home. Because we have to also make sure that we show up at work and with full focus, right? So be responsible and also caring for yourself, because sometimes people are getting sick and sometimes are just dropping dead. That there's so many things that I hear now that they're dropping dead. They're so tired, they're so fatigued, because that's also their own doing to their own selves, right? So make sure when you have responsibility at work, show up with the full gear of having a good night's sleep and looking good. Prepare, and that's also including prepare what you need to wear and what you need to look
to be looking at the next day. So be ready for that. Prepare ahead of time. Okay. So number 3 tip is take care of others as well. So there are other people who needs help. So be vigilant, be sensitive to that as well. So sometimes you can see other people drowning in their work, and you have, for the day, maybe you have a lighter work, or maybe you were able to finish your work at an earlier time, right? So reach out and help other people, because there will be time when you'll be the one that will be needing that help as well, right? So always remember, at work is also a team effort. It's not only you doing your work and hoping that the outcome will be accomplished at the end of the day. So the outcome is actually being accomplished at the end of the day by having a good teamwork. So work together, work well with other people, help each other, okay? And there may be time that you will be the one in that seat that people will be helping you and reaching out to as well. And then lastly, number 4, do not keep quitting. So minsan konting problema lang, konting hardship lang, or kaya sometimes you're stuck and you don't know how to move forward, or maybe may mga disagreement from your colleague, or maybe there are things that hindi mo na nakayanan, whatever reason that may be. Sometimes what I see, people are just it's so easy for them to just leave and quit, right? Call it quits. So sometimes when you do that, you're missing that breakthrough. Kasi minsan when you go through hardship or difficulty or discomfort in your work already, when it comes to work, that's breakthrough to you, because you're given new skill, new task. So ask question, reach out to your boss, reach out to your peer, and help them guide you. Because you will never know what you don't know until you know what to do. So and the only way for you to know that is for people helping you and you getting through that. So that's transforming yourself, and that's overcoming yourself. So don't keep quitting, because you're gonna miss the next plan and the next big thing for you if you keep leaving your job. If you leave your job, always remember, it's not always greener at the end of the fence. And most of the time, when you go and leave, you start all over again. You start ground zero again. So think about that before you do anything, okay? And then, always remember, whatever you do, bloom on the battlefield. Maraming salamat, Amabel, for the additional 4 tips on how to bloom at work. Kaya kapamilya, to shine or bloom at work, remember these 4 additional tips. Stay focused. Number 2, be responsible in what you are doing. Number 3, take care of others. At number 4, don't keep quitting. Sana ipatuloy kayong ganahan sa buhay, at para mas ganahan sa buhay, avail the book Bloom on the Battlefield and Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensolutions.com. At para naman, mas ganahan kayong kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck. Every Saturday po yan from 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market, 3939 Tracy Street, Los Angeles, California. At every Sunday naman po from 9 a.m. to 5 p.m. ay nasa Melrose Trading Post po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. And for catering, pwede kayong tumawag sa 323-610-9005 at 323-244-9784. Mamaya, sa tulong pampaganda ng buhay, matutunghayan natin ang part 2 ng aking panayam kay Honorable Consul General Edgar Badajos. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Ako po inyong kapamilya, Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan naman namin kayo ng tips para mas gumanda ang buhay. Simulan natin ito ng tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, set uplifting goals. Isipin mo kung ano ang mahalaga sa'yo. It's important to be intentional and know what you want to achieve. Your goals can be hosting a family get-together,
making 10 new friends, or helping 3 people a day. Remember, knowing is just half the battle. Taking action is what makes the difference. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Linda Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time, para sa iba pang tips para mas gumanda ang buhay. Kapamilya, kasama ang Philippine Consulate Office in Los Angeles, California sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino sa Amerika. Last week, nagbigay linaw si Conjen Badajos patungkol sa sakop ng Philippine Consulate, services of Philippine Consulate, benefits of being a dual citizen, and dual citizen taxation concerns. Katulad ng nabanggit ko kanina, matutunghayan natin ang part 2 ng aking panayam with Conjen Badajos para malaman ang kanyang kasagutan sa mga tanong na gaano ba kabilis ang process ng dual citizenship at ano ang payo niya sa mga PhilAm na magre-retire na. Panoorin ang part 2 ng aking panayam with Consul General Edgar Badajos. Ang ganda ng benepisyo ng pagiging dual citizen, Yes. diba? Pero marami nagtatanong, gaano naman kadali? Paano ba ang proseso? Gaano kadali Napakadali. para mag-apply ng dual citizenship? Napakadali actually, Aveline. Like, you come here today, for example. Today, and you have all the requirements with you. Paglabas mo ng ating opisina in maybe under an hour or 2, Filipino ka na ulit. You don't have to wait for 5 years. Like when you apply for US citizenship. Ang dali eh. I don't understand really why some people are saying bakit nyo kami pinapahirapan na maging Pilipino ulit when in fact marami kayong madadalang mga benepisyo sa ating bansa. But you have to understand also that we have 2 very simple requirements. And these are, number 1, the Philippine birth certificate, which I suppose, I'm sure, many of our fellow Filipinos have. And number 2, a copy of your naturalization certificate. Assuming, for example, that you were born in the 1940s. Okay. At yung iyong birth certificate ay nasunog. Nawala, nung nasunog, digmaan, yes. Or for some reason, nasunog. And then lumalabas, no record of birth. Yes. Sa iyong Philippine Statistics Office record. There's a solution to that. It's not the end of the world. You can just reapply for a birth certificate, reconstruct your birth certificate starting from the local civil register para magkaroon ka ulit ng birth certificate sa NSO or PSA. And then after that process is completed, then you can come back to us and submit a copy of your birth certificate. So in a day's time, if you come here with all those complete documents, paglabas mo ng opisina, Filipino ka na ulit. Wow! So, hindi mo na kailangan maghintay ng 5 years. Hindi eh. Hindi eh. Ang dali eh. Sir, bakit nagkakaroon ng notion ang ibang mga Pilipino na napakahirap naman mag-apply na ng dual citizenship? I mean, saan po nanggagaling yung kanilang perception about difficulty getting dual citizenship? Tell in you your honestly, I don't know where it is coming from. Because as far as our rules are concerned, they are very easy and straightforward. Dalawang Yes. dokumento lang yun eh. Siguro yung iba, dahil nga, Amerikano na ako. I feel so entitled. You have to give me what I need or what I want. Hindi naman dapat ganon. We have to really value Philippine citizenship. It's not something that we just give away as easily as they would like it to happen or to be. Meron tayong requirements because that's the requirement of the law. We have to comply with it in the same manner that when the U.S. government says you have to comply with these requirements if and when you want to become a U.S. citizen, then you do everything to comply with those requirements. Why is it that if it is now your own government that's asking you to submit just 2 documents, you refuse to comply, you say it's very difficult. Wag naman ganon. Diba? Ayaw pang pumila. Ayaw no? pumila. Diba? Classic example niyan, Aveline, you find long lines on Ross Boulevard in front of the U.S. Embassy. People applying for a U.S. visa. Yes. Under the sun sometimes. They don't complain. Kahit umuulan. Kahit umuulan, rain or shine. They don't complain. Then they appear before the U.S. consul. They are told, wala kang visa, you're denied. Or some apply online and then they get an appointment 1-2 years from the date of application. They don't complain. Yeah. Diba? They follow
Pero pagdating sa atin, simple requirement, they complain. Di ba? Huwag naman sanang ganon. Di ba? Yes. Especially when you're talking about the Philippine citizenship because it is so valuable. It's not a right. It's a privilege for you to become a dual citizen again. And when you are given the requirements, please take every effort to comply because these are very simple requirements. Maybe you're talking about the appointment, but the appointment system is something that we really need to implement and adopt so that there's system. Before kasi, ang sistema natin is lack of a system. Parang ang tawag ko dyan is there's system in chaos. And we don't like that. Na pupunta ka lang dito, walk in and apply without following any schedule. You know, there's greater certainty that you will be served when you come here with an appointment, as opposed to coming in unannounced without any appointment. So we want to really make that a practice so that more fellow Filipinos will become used to it, just like they're used to following appointments and systems here in America. Di ba? Di ba? Yes. So, ganun yun eh. Conjen, maraming Pilipino ang gustong mag-retire Oh, yes. sa Pilipinas. Yes. Sa palagay niyo po ba, it is beneficial for them to have a dual citizenship if they want to retire in the Philippines? Yes. Number one, if you are already a dual citizen, then you can retire and stay in the Philippines for as long as you like. As I said, kung hindi ka dual citizen and you're going to only enjoy your balikbayan privilege, being a former Filipino citizen, your allowable period of stay is only up to 1 year. Yeah. Beyond 1 year, you have to pay overstaying fee if you don't apply for extension of your stay in the Philippines. But of course, may question about medical services. Yes. Kasi meron pa ring issue about the availability of Medicare when you travel abroad. So, but this is an area that's already being looked into by some groups in the United States. They're trying to, I think, lobby the U.S. government so that when you go out of the country, you can use of your Medicare. If you avail yourself of medical services abroad, like in the Philippines. Kasi nga, mas mura pa rin ang magpagamot sa atin. And of course, iba yung ating social support, social network sa atin. Yes. Diba? Marami kang matatakbuhan na tutulong sa'yo. Unlike in America, talagang dito yata puro trabaho ang madalas ginagawa ng ating kababayan, 'di ba? So pag nagkasakit ka, mahirap humanap ng tutulong sa iyo. Yes. You really have to go to the hospital, sometimes on your own. But this is an area that our government's already looking into, yung Medicare. Yes. But we encourage our fellow Filipinos, especially the elderly, to consider retiring in the Philippines. Why? Let's assume, for example, that you're looking at a pension of $1,500 per month. That $1,500 per month can only buy you so much here in the U.S. Yeah. And you have to do everything yourself here. Sa Pilipinas, You have to do may your yaya own ka na nun. laundry, you have to do your own grocery, you have to do your own cooking. Lahat gagawin mo dito. On a mere $1,500 per month in the U.S., that's, I think, going to be a very difficult life for you. But you bring that back home. That's what, 70,000, 60,000 pesos. You live comfortably. 80 na siguro, no? Yeah. Oo, Ang laking pera yun, di ba? 80,000, yes. So, baka pakapeka-peka na lang doon, may driver ka pa. Di ba? Correct. So, May yaya pa. comfortable. May yaya ka pa, di ba? So, magandang mag-retire sa atin, especially during this time. Yes. So you encourage I'm encouraging our fellow Filipinos, those who are already approaching their twilight years, consider retiring in the Philippines. Of course, Medicare is an issue, but narinig ko, if you can get extra coverage, like Medicare Plus, Yeah. pwede mong gamitin yun eh. while you are in While the you're here. Philippines. Yeah, in the Philippines. In the Yes. Philippines, Maraming salamat, Conjen! At syempre, sana marami tayong natutunan sa kanyang binahagi sa atin. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan naman natin ang mga dapat gawin para maiwasan ang mga deadly emotion na pumapatay sa maraming relasyon. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Wag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po ang ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang maraming buhay ang nasisira dahil sa deadly emotion? Talaga nakakamatay, ano? Oo, ito yung mga emosyon na dapat pinipigilan. Pero hindi napipigilan, kaya nagdudulot ng matinding konsumisyon. Yan. At marami po sa inyo, malamang nauunawaan nyo itong pinag-uusapan natin. At malamang iba sa inyo, naranasan na po na dahil sa mga emosyong hindi mapigilan, may mga taong nasasaktan at kuminsan umuwi po sa hindi ganong mas matinding problema dahil may deadly emotion na nagdudulot ng death kuminsan sa ibang tao. Yes. Dun sa mga nakatanggap at yung mga nagbibigay, kasama po yan. Marami na kasi magkakapamilya ang nasira ang samahan dahil hindi nila napigilan ng kanilang sarili. Nakagawa tuloy sila ng hindi nila dapat gawin o nakapagsalita ng hindi nila dapat sabihin. Yeah, Kumbaga parang bugso ng damdamin Yeah. lumabas sa bibig. So malamang by this time parang naaalala nyo na ito yung nangyari nung Pasko. May nasabi si nanay na nasaktan si ganito o may nasabi si tita. Parang balik po sa inyo yung mga pagkakataong parang feeling nyo nagkaroon ng deadly emotion na nagkaroon po ng sugat sa mga taong nakatanggap ng emosyon na yun. Yan. Gaano na ba karaming anak ang nasampal o nasaktan ng magulang dahil sa sobrang galit at sama ng loob? Oo, may mga pagkakataon po, di ba? May mga bata, kung sumagot sa magulang, gano'n na lang. May mga magulang naman po, kumisan di makapagpigil dahil feeling nila, hindi po sila nire-respeto ng kanilang mga anak. Ano nangyari? Pak! O kaya, di ba, dumating, Mm. merong ginawang hindi maganda, nasampal tuloy, di So, ba? at tawag po doon yung bugso po ng damdamin na kumisan di napipigilan, kaya ganun po nangyayari. Kaya ang title po ng ating episode, Magpigil Ka! Ayan. Yes. At gaano na bing karaming kabataan ang nasira ang kinabukasan dahil hindi napigilan ang kanilang nararamdaman. Kaya nauwi tuloy sa maagang kasalan. Ang tawag naman nila doon, di daw deadly emotion Ano yun? yun. Kasi daw yung emosyon na yun, nagdulot po ng Ng buhay. hindi kamatayan. Totoo po yun, pero ang dami pong emosyon ng pangit ang magiging resulta nung sitwasyon na yun. Sasama ang loob ni tatay, sasama ang loob ni nanay, sasama ang loob ng bata, doon sa mga magulang, at dami po. Bakit? Kasi may emosyon na hindi po napigilan. Ganyan po ang nangyayari. Nagkaroon ng anak nang wala sa oras. Oo, diba? kasi nga po, hindi po mapigilan ng emosyon, ayun nangyari. O gaano na karaming tao nagkaroon ng depression, yung mga nervous breakdown, na hindi nila maiwasan yung pag-worry. Kaya another deadly Diba? emotion po is worrying. For example, naku, paano na to? Ano mangyayari sa buhay ko bukas? Wala na akong pera, ang dami kong utang. O, isip na isip pag nangyari to, itong mangyayari, ito, mawala kami ng bahay, mawala kami ng kotse, hindi naman, saan, isa lang ang problema niya, kapos siya sa pera, pero ang dami niya po naisip. Yes. So, yung worry niya po, patong, and eventually po, yung worry niya, nagiging stress po, at kumisan pag sumusobra na po stress, nadidepress po yung tao. Saan po nagsimula lang? Sa isang problema na hindi po napigilan. Kaya nga po, ang title natin episode, Magpigil Ka! Pero din dito di ba minsan parang yung maraming buhay ang nawala dahil nagdilim daw yung Yan. kanyang paningin, di ba? So, at nakagawa na ng mga hindi niya dapat gawin. Yan, for example po, Oo. may pangyayari, kinat ka, tapos medyo sa inis, Yes. galit mo, lumabas ka, binaril mo. Ayun. Marami na po kayo nadinig na ganyan. O kaya kapitbahay mo, minura ka, kinuha mo yung itak mo. At marami pang ibang masamang pangyayari na dulot ng deadly emotion. So, ibig Diba? sabihin po, pinag-uusapan po natin, yung mga emosyon na dumadaloy po sa atin, galit, Silakbo, inis, oo. asar, ano ba, ibang kung ano pa ho. Nanggagaling po dito na kumisa, pag di po natin napigilan, medyo magdudulot po yan ng maraming konsumasyon. Kaya ang tanong ko, may kilala ka bang hirap pigilan ng kanyang emosyon na nagdudulot ng komplikasyon? Ay, by the way, habang tinatanong ko yun, malamang naiisip nyo na yung katabi nyo. Bawal yung tingnan yung katabi nyo, yung asawa nyo, yung nanay nyo. Hindi po maganda. Yung tinatanong namin kung may kilala. Hindi po namin sabing tingnan nyo. At kung meron, siguraduhin mong mapanood nila ang episode na ito. Yan, right now, kung medyo tingin mo, tawagin mo na. Pwede ba? Nandiyan sa tabi-tabi, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si kapatid.
Kasi po, ganda po ng ating pag-uusap. At ang good news, pag-uusapan natin ngayon anong mga dapat gawin para maiwasan ang deadly emotion na pumapatay sa maraming relasyon. Sa ating episode na, Magpigil ka. magpigil ka. Okay, simulan po natin sa step number 1 para ano yung dapat gawin para maiwasan ng mga deadly emotion. Okay, name it. Sa Tagalog? Oo, pangalanan mo. Pangalanan. Siguro tanong ko nila, Sir, dali. Anong connection ng pangalanan mo sa problema ko? Ay, nako. Ito po, makinig kayo. Name it or label it. Kasi you cannot manage an unnamed feelings. Ayan. You cannot name it, you cannot tame it. But if you can name it, you can tame it. Yeah. Mapapaamo mo. Yeah, parang, Diba? pag ganyan po lang yan, para lang po sa doktor. Okay, sa doktor. Lumapit ka sa doktor. Ano sakit mo? Normally, si doktor, may sasabihin, ay, ito yung pangalan ng sakit mo. Okay? Pag hindi alam ng doktor ang pangalan ng sakit, hindi niya maibibigay ang tamang gamot. Yes, Nakaintindihan mo tayo? oo. So, ibig sabihin po, ganun din po sa emosyon. Dapat pangalanan mo yung emosyon mo. Kasi po, bawat emosyon, may gamot. Bawat sakit, may May gamot. gamot. Bawat emosyon, may gamot. Ang problema, hindi mo alam kung anong gamot dun sa emosyon mo kung di mo alam kung ano yung emosyon. Kaya Kakaintindi dapat tayo? na alamin mo ano ba nararamdaman mo? Galit ka ba? Asar ka ba? Diba? Inggit ka ba? Oo, nagseselos Ayan. ka ba? Kasi mo, Diba? ang dami pong iba-ibang emosyon, ano, na yan po, nagdudulot po ng iba't ibang reaksyon at iba-iba rin po ang gamot at solusyon sa bawat emosyon na yan. Yung iba naman hindi nagseselos pero sobra namang naaawa Self- sa sarili, Self-pity. diba? Napansin nyo, self-pity naman po ang pakiramdam niya. So, napansin nyo, iba-iba po talaga. Kaya kailangan, unang-una, pangalanan mo muna yung emosyon mo. Pag napangalanan mo yan, medyo step number 1, panalo ka na. Oo. Step Step number two, 2, accept it. yan. Kasi isang napaka-importanting bagay ay dapat tayong maging honest, di ba? Honest hindi lamang sa iba, kundi sa sarili natin. Alamin at tanggapin ang tunay mong nararamdaman. Okay, so napangalanan mo na. Oo. Nagsiselos ako, naiinis ako, naiinggit ako. Yan. O, naiinis ako. So, may pangalan na. So, pagkapangalan mo, tanggapin mo. Kasi may mga tao po ganito, hindi naman ako naiinggit. Hindi naman ako nagsiselos. Ito ang problema. Pag hindi mo tinanggap, ibig sabihin, wala kang sakit. Oo, parang sample lang parang naman. kung hindi mo tinanggap na masakit ang ulo mo, hindi ka iinom ng pain reliever, di ba? Ayan. May mga pagkakataon po Oo. ganyan po, di ba? Na may mga tao po, masakit ang ulo, pero sabi niya, hindi, okay lang ako, di masakit ulo ko. So dahil hindi niya tinatanggap na masakit ang ulo niya, wala siyang gamot. O minsan, kung mali ang pangalan, mali din ang gamot. Ay, ibang problema na naman po Oo. yun. So kaya po, napaka-important, name it, pagkatapos, accept it. Para sa doktor din, oy, may cancer ka. Ano sabihin ng ay wala akong cancer. Hindi ka gagamutin ng doktor kasi hindi mo tinatanggap na may cancer. Tandaan nyo to ha, may dalawa daw na pinakamalaking kasalanan. Una, lokohin mo ibang tao at lokohin mo ang sarili mo. Dahil kung hindi mo tatanggapin ang totoo mong nararamdaman, hindi ka makakahanap ng totoong solusyon sa iyong karamdaman. So, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Kung talaga magkakalitin ka, tanggapin mo. Kung talagang mainisin ka, tanggapin mo. Kung talagang inggitera ka, tanggapin mo. Kung nagseselos ka, tanggapin mo. Kasi kung meron kang galit pero hindi mo naman kayang aminin, 'di ba? Problema 'yan. Dahil kung hindi mo kayang aminin, malamang hindi ka hahanap ng solusyon. Kaya napaka-importante po, tanggapin mo. Kaya kung nahihirapan kang tanggapin ang kalagayan mo, baka kailangan mong humingi ng tulong sa iba para mas lalo mong malaman at maunawaan ang iyong kalagayan. Again, kaya ng ka-doktor kanina. Kung di mo na kaya solusyonan ng sarili mo sakit, kailangan mo ng doktor kasi po yung doktor magpapayo sa'yo kung anong dapat mong gawin. Yan. Marami pa tayong pag-uusapan pero bago tayo mag-break, kung ikaw ay nangangailangan ng realtor para sa dream house mo or para magbenta ng properties mo, contact Rod Suerte Felipe through his email address at mydreamhouse777@gmail.com or Tawagan niyo po itong numerong ito, 310-689-9781. okay, ulitin natin 310-689-9781. Siguradong matutulungan ka above and beyond his call of duty. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo Global, Vic Garcia po. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga deadly emotion na nagdudulot o pumapatay ng maraming relasyon. Review lang tayo ha. Sabi natin kanina, step number 1, name it! You cannot manage an name failing. Kailangan Yes. pangalanan mo yan. Kasi if you can't name it, you cannot tame it. But if you can name it, you can tame it. Pangalanan mo yung sakit na yan. Step number 2, Accept it! tandaan mo, okay? May dalawa daw na pinakamalaking kasalanan sa buong mundo, lokohin mo ibang tao at lokohin mo sarili mo. So please, huwag niyo pong lokohin sarili niyo. Pag alam niyo may problema kayo, tanggapin niyo para makahanap tayo ng solusyon. Number 3, challenge it. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ganyan ang pakiramdam mo? Bakit ka magalit? Bakit ka asar? Bakit ka malungkot? At marami pa. Yan, napakaganda po nun. In step number 3, challenge it, or basically po, ask yourself, why? Okay, for example, bakit ka galit sa kanya? Why? Ba't ka nagseselo sa kanya? Bakit naiinis ka pag nakikita mo siya? Ba't parang kumukulo ang dugo mo pag nadidigin mo ang pangalan niya? Why? Kasi po, there must be a reason. You Oo. need to know why. Take note, hindi namin kailangan malaman yung dahilan. Ikaw, kasi po, yung why, yung sagot sa why, baka ang magbigay sa'yo ng solusyon sa yung deadly emotion. Parang kanta yan there must be a reason. Tuloy mo. I'd like to know Why? Oh, Yan, why? alam niyo po yan, di ba? So, step number 3 is so powerful po. Dapat, kung ano may nararamdaman nyo, dapat alamin nyo bakit. Kumbaga, Why? oo, ano-ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng ganyang klaseng pakiramdam? Okay, ano ba yung mga pangyayari na nagbibigay sa kanya ganyang Or klaseng triggers, pakiramdam? no? Okay. Triggers ng emotion mo. Kapag alam mo na yung mga trigger, mas madaling maiwasan yung maling emosyon. Yan. So, napaka-importante po sa mga taong medyo pumukulok konti ang kanilang dugo at kuminsan di mapagpigil sa emosyon, napaka-importante step number 3, bakit? Kasi pag Yes. nalaman nyo bakit, madali nang solusyonan ang inyong deadly Example, bakit mainit ang ulo mo? Yeah. Baka pagod ka lang Yan. o marami kang iniisip. Yeah. So, napaka-importante po. Pag ikaw pagod, hanggat maaari, huwag ka muna makipag-usap sa iba. Kapag pagod, magpahinga. Kasi po kuminsan, pagod na tayo, makikipag-interact pa tayo. Kuminsan, makitid na yung ating pangunawa. Kapos. So, mapapaaway tayo, mapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin. So, normally po, iba naman, pagod o kaya gutom. Yan. Di Pag kumain. gutom ka, huwag ka muna makipagkwentuhan mo kain. Kasi Oo. madali kang uminit ang ulo pag gutom. So, kain. Tapos, pwede na makipagkwento. O, basta niyo po, pag ginawa niyo po ito, mababawasan po ang deadly emotion. O kaya bakit galit ka sa kanya? Baka naiinggit ka Yeah. lang naman sa kanya, di ba? May nangyayari sa buhay Oo. niya na hindi nangyayari sa'yo. Masyadong maganda. So, Oo. naiinggit ka, so tanggapin mo yon. Pero pag nalaman bakit nga ba ako maiinggit? May sarili naman akong buhay. May pagkapala rin naman ako sa Diyos. Saan niyo po, when you start thinking this way, mamaya, hindi na ako inggit. Baka iba lang ang focus mo kasi. Nagkakaintindihan tayo. Napaka-importante yan. O bakit masama ang loob mo sa kapamilya mo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Pinagtaksilan ka ba? Niloko ka ba? Ayan. So may mga Diba? pagkakataon po, kailangan malaman. Kasi kung minsan, ba't masama loob mo? Hindi ko alam. Ang mabigat po yan. Mahirap solusyonan po ang sakit na hindi mo alam. Yes. Kailangan, palagi po, pag may nararamdaman ka, tandaan nyo to, may dahilan po yan. Parang sinasabi, pag ganyan, wala lang, hindi ko alam, hindi po pwede. That's the reason why you dig deeper, challenge it. Bakit nga ba? May pangyayari pa sa buhay namin, but ganito ang pakiramdam ko. Pag nahukay nyo po yan, manage yun na. Kasi ang if you inyong cannot anger. identify the trigger, you cannot control your emotion trigger. If you cannot control your emotion will control you. That's the problem po, ano? Oo. So, pag hindi mo na-control ang emotion, mapasin niyo po yung dumarating ka sa puntong nakapagsasabi ka na ayaw mo sabihin. Ibig sabihin, the emotion take control of you. Yes. Ayaw po natin yung, kasi po yung emotion, delikado po, pag nag-control sa atin, makakagawa, makakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi natin gusto sabihin. Kaya po, make sure, control your emotion. Kaya kung nahihirapan kang tanggapin o alamin ang iyong tunay na kalagayan, baka kailangan mong humingi ng tulong sa mga taong may sapat na kaalaman sa iyong pinagdadaanan. So, kumbaga mag-ask ka ng spiritual or professional counseling. Yan. So, may mga pagkakataon po, medyo talaga, you tried everything. You tried magpigil, pero parang wala nangyayari. Dito po sinasabi namin, huwag po kayong mahiya. Ask help.
Oo. May mga counselors po, may mga psychologists po, may mga psychiatrists po. Meron pong mga taong nag-aral para tulungan kayo sa inyong emotional problem. Palagi ko masasabi, pag mayroon tayong physical problem, we go to a doctor. Bakit pag may emotional problem tayo, hindi tayo pupunta sa emotional doctor? Mayroon po. At marami po silang gabot at solusyon sa problema pinagdadaanan mo na pwedeng matapos na. Tandaan mo to ha, if you will not talk about it, your body will take it. Kaya minsan magandang sabihin mo di ba? Kapag hindi mo kayang i-express o ilabas ng tama ang iyong nararamdaman, magkakaroon yan ng masamang epekto sa iyong katawan. Yun po, kaya napaka-importante. Kaya na po, ingat po kung kanino nyo sasabihin. Make sure rin pag sasabihin nyo, hindi rin po magkakaroon ng deadly emotion. Hanap po kayo ng taong may kasanayan, may kaalaman. Kaya nga po yung sabi ko sa inyo, ask professional help. And Kaya there are pala- a lot of professional people who can help you. O kaya pala, no, maraming tao nagkakasakit ng physical. Yes. Kahit wala naman silang physical na dahilan, di ba? Dahil emotional ang tunay na dahilan. Marami na po kami experience na nangyayari ngayon. Tinanong namin yung doktor, wala silang makita masama. Pero sabi, stress yan. Deadly emotion yan. Kaya ingat. Okay, next po ay number 4, tame Tame it. No? Ngayong alam mo na ang problema mo, you have to na pangalanan mo na-accept mo na-challenge Alam mo na yung dahilan. Oo. It's about time to tame it. Meaning, pasunurin mo na yan sa'yo. Parang aso. Yan, parang aso po. Di ba? Paano nyo ba Oo. napapasunod ang aso? Di ba you trained? Tine-train nyo yung aso, binibigyan mo siya ng sample. Gawin mo ulit-ulit. Paulit-ulit po, pinapagawa nyo sa aso. Sit! Roll! Yes. Stand! Ganon din daw po sa buhay natin. Paulit-ulit po, turuan natin, pigilan natin emosyon. Magagalit ka na. Oo. Mainis ka na. Magsasalos ka na. Bibigay ka na. Ibig sabihin, you tame it. Tame yourself. Ikaw yung tine-train mo sarili mo. Alam niyo po, darating yung pagkakataon, kahit may trigger, hindi ka na magagalit. Hindi ka na Kaya mainis. kung ang trigger ng init ng ulo mo ay pagod, di magpahinga Ay ka. nga. Iwasan mo na makipag-usap kapag pagod ka. Yan ang sinasabi natin kanina. Oo, Importante na trigger. Kung ang trigger mo ay inggit, tandaan mo may tamang oportunidad para sa'yo. Hintayin mo lang. Yun po yung Diba? solusyon. Bakit nga po, ang inggit, ano nangyari sa inggit? Envy is counting another's blessings instead of your own. Yung po ang Iba kasi problema ng binibilang mo inggit. So pag Oo. ginawa mo, tingnan mo ito, kakausapin mo sarili mo. Stop na. Tigil ka. Kaya may title, magpigil ka. Pigilan mo yan. Pigilan mo yung emosyon mo. Mamaya po, mapasin nyo, napigilan mo yung emosyon nyo. Kaya kung ang sama ng loob mo ay dahil sa ginawang masama sa'yo, pinagtaksilang ka, niloko ka ng iba, patawarin mo. Yun po yung solusyon. Tame it! Kasi forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and even stronger person to forgive. Yan. Isa pa, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve the peace of mind. Yes, kadalasan kung nagawa mo ng tama ang step number 1 to 4, solve na ang problema. You will realize na walang matinding dahilan to have deadly emotion. Yan. Pero kung hindi pa, huwag kayong mag-alala, may ibang step pa kami ituturo sa inyo para mapigilan itong deadly emotion. Mamaya itutuloy natin ang ating usapan kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga deadly emotion na pumapatay sa maraming relasyon. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Take care. See you po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-anong dapat gawin para maiwasan ang mga deadly emotion na pumamatay sa maraming relasyon. Review lang tayo ha. Step number 1, name it. Step number 2, accept it. Step number 3, challenge it. Step number 4, tame it. Pasunurin mo yung emosyon mo sa'yo. Yes. Step number 5, channel Ayan, ganda it. nila. Kumbaga, gamitin mo ang emosyon mo para hindi pahirapan ang sarili mo. Gamitin mo ang emosyon mo para makatulong ka sa iba. Tandaan niyo po, hindi lahat po ng emosyon pangit. Oo. May mga parang pangit na emosyon, pag chinanel mo ng tama, magkakaroon po ng magandang resulta. So kaya po ito po, channel it. Kumisan talaga, di mo pigilan ng emosyon mo. May paggagamitan yan. Ang kailangan mo lang gawin, dalin sa tamang channel. Huwag mamali ng channel kasi hindi mo kami mapapanood pag mali yung channel na kaya pupunta yan. Di ba? Except put it in the right channel. May naalala ko isang quote, sabi nga doon, your deepest pain can give you your greatest gain. Or,
matinding Others- benepisyo sa'yo. Or Oo. matinding benepisyo sa iba. ibang tao. Tandaan niyo po, Yes. kung may mga pangyayari sa buhay mo na parang nagdulot sa'yo ng matinding sakit, tandaan niyo to. Baka yung sakit na yan ang makatulong sa'yo para gumanda buhay mo. Or, baka yung sakit na yan ang makatulong sa iba para gumanda ang buhay nila. Siguro tanong niya, paano naman nangyari yun? Kasi Paano yun? kadalasan, yung mga magagaling na marriage counselor, ito yung mga taong dumaan sa matinding marriage problems. Di ba? Ang mga taong dumaan sa ganitong problema, marami silang natutunan. Yes. So ngayon, ang gagawin nila, yung i-channel nila yung mga depression nila, yung pagkakamali nila, nung sila yung nagpakasal sa ibang tao. Okay, halika, tuturo ko sa iyo. Ito ginawa ko, nagkamali ako. Pero, ito na uli ginawa ko, gumanda buhay ko. So, gamitin niyo po yun para makatulong sa iba. Pero sa depression naman, may mga taong dumaan dyan. Yung mga taong tumutulong sa mga depressed, yun yung mga dumaan din sa Yes, depression. kasi alam nila yung Oo. pinagdadaanan ng mga depressed. Kasi, for example ako, paano ba ma-depress? Kung hindi ka pa nakaka-experience sa depression, yung hirap mo solusyonan. Pero kung nakataan ka na, mas madali kang makatulong sa mga taong dumadaan doon. So, channel yung mga deadly emotion. Hindi ba natin alam, no, kung ano yung pinagdadaanan nila, pero sigurado po kami, may taong pwedeng matuto sa'yo sa mga pinagdaanan mo if you will channel your emotion to a much better direction. So, napaka-importante po Nandiyan na yan. Na-experience mo na. Channel it to a much better direction. Number 6. Number 6, surrender it to God. May mga pagkakataon, Oo. ginawa mo na lahat ng steps. Sir, wala talaga eh. Talaga pag dumating yung, nagagawa ko, hindi ko dapat sabihin, Sir, anong dapat gawin? Ito na nga po step number 6. Surrender it to God. Kumbaga kung hirap ka na, surrender it. Hindi namin sinasabing sumuko Ay. ka na, ha? Ang ibig sabihin po ay isuko mo na. Hindi Yan. sumuko ka Yes. na. Tanggapin mong hindi kaya, hindi mo kaya yung problema, kaya ibigay mo sa Diyos. Yun Diba? po, napaka-importante po. Totoo po, may mga pagkakataon po, parang sinubukan nyo na lahat, wala pa. Hindi po totoo yun. Hindi po totoong sinubukan nyo na lahat. Kasi meron pa isa. Sinubukan nyo na ba ang Diyos? Tunay bang sinurrender nyo na sa Diyos? Sabi po ng Diyos kung may problema ka, cast it to Cast me. it all. Ibigay nyo sa Diyos. Sabi niya, for my burden is easy and my yoke is easy, my burden is light. Ibig sabihin pa, tutulungan ka niya. Siya magbubuhat ng problema mo. Kung matututo tayo, Lord, hindi ko na kaya to. Tulungan mo ako. Actually, Lord, ikaw na sa solusyon sa problema. Yun po ibig sabihin ng surrender. Kaya sa mga naniniwalang merong Diyos na makapangyarihan na kayang solusyonan ng problema mo, Surrender mo. Surrender. Right now po, after this show po, kung meron kang pinagdadaan na ganyan, put your hands together and you pray, Lord, hindi ko na kaya, tulungan mo ako sa problema. Kasi tandaan mo to ha, those that are impossible to men Yeah. is possible to Kasi God. may mga pagkakataon, dumarating po, Sir, wala na talaga solusyon to, wala na, tapos na. Hindi po. The moment dumating ka sa puntong tingin mo wala na solusyon, good news. Yung walang solusyon sa'yo, may solusyon pa sa Diyos. And as a sign of surrender, pray this prayer. Sabihin Pray mo, po tayo. Lord, I surrender my emotion unto you. Marami sa pakiramdam kong tama, mali pala. At ito'y nagdudulot ng maraming hirap at bighati sa aking buhay. Siguro pag-pray natin, Lord, napatunayan ko na hindi kayang mabuhay. Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. Kaya mula sa araw na to, kayo na po ang maghari sa emosyon at sa aking buong buhay. Amen. Ang ginawa niyo po yan, talagang galing sa puso. Sigurado ko po mararamdaman niyo, may Diyos na aalalay sa'yo, tutulong sa'yo, at gagabay sa'yo. Hawakan mo yung mga deadly emotion. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week po, napakarami pa natin pag-uusapan. Kaya hiling po namin, imbitahin niyo po yung mga kapamilya na manood ng programang ito para sama-sama tayong pagandahin ng ating buhay. At sana po wala nang mangyaring deadly emotion na napapatay sa maraming relasyon. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo po sa amin na yung aming mga emosyon ay pwedeng makasakit, pwedeng makasira, at pwedeng pumatay ng napakaraming relasyon sa aming kapaligiran, lalo na sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin o tunay na mahal natin. Dalangin lang po namin, magawa po namin yung mga pinag-aralan po namin sa araw. Panghawakan niyo po ang bawat puso, ang bawat emosyon ng mga taong nanonood sa amin ngayon. Kayo na po ang maghari sa aming buhay. Lahat ipinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Laging tandaan ha,
Kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa nyo naman sa iba. Imbitahin ang mga kapamilya na tumutok sa tulong ko pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pasa mo global, Gaganda gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.